Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa lahat ng mga bumubuo ng inyong napakagandang programa. Isa po ako sa mga madalas makinig ng mga totoong istorya ng buhay. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lulu. 39 years old na sa ngayon at isang babaeng hindi kontento sa buhay. Nasabi kong hindi kontento hindi dahil may kulang sa buhay ko, kundi na nasa akin na ang kayamanan, kagandahan, talino at appeal. Ako ang babaeng nililingunan ng mga lalaki at kinaiinggitan ng mga kapwa ko babae dahil sa mga katangian ko. Pero sa likod po nito ay nagtatago ang isang babaeng sawi sa pag-ibig. Papadudot ng ikakwento ko sa inyo ay nangyari almost 20 years ago. Meron ako naging manliligaw noon na itago nyo na lamang siya sa pangalang JC. Isa siyang sikat na varsity player sa university namin na naglalaro sa UAAP. Marami ang nagsasabi na perfect match daw kami dahil gwapo si JC. At maganda naman ako. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko priority ang love life at nag-i-enjoy ako na hinahangaan ng mga lalaki. Kaya dinedma ko na lamang siya. Papadudot kasama rin sa kwento ko si Jem, ang kontrabida sa buhay ko. Bata pa lamang kami ay inggit na siya sa akin. Lahat ng gustuhin ko ay gusto rin niya. Maging si JC na nanliligaw sa akin ay gusto rin niya. Pero ni minsan ay hindi nanalo sa akin si Jem dahil mas magaling at mas maganda ako sa kanya. Patunay nito nang minsang sumali kaming dalawa sa isang beauty pageant kung saan ako ang nanalo at tulad ng inaasahan ay inakusahan ako ni Jem na nandaya. Pero tulad ng nararapat na pagtrato sa isang loser na kagaya niya, ayon dinedma ko na lamang at nag-enjoy ako sa aking pagkapanalo. At sa pagkapanalo kong yon, nakuha ko ang atensyon ni JC. Kaya pagkatapos akong interviewin noon ng mga campus reporters, ay nilapitan niya ako at binati. Congratulations Lulu. Deserve mo talagang manalo bilang Miss Campus Beauty. Bati ni JC sa akin. Siyempre natuwa naman ako at kinilig. Pagkatapos noon ay inaya niya ako at ang team ko na mag-celebrate ng aking pagkapanalo kung saan siyang gumastos lahat. Pagkatapos noon ay inamin sa akin ni JC na ako raw ang chinicheer niya during the pageant. Siyempre kinilig naman ako. At doon na nga nagsimula ang makulay na friendship namin ni JC. Samantala hindi naman matanggap noon ng giterang si Jem na close na kami ni JC. Kaya gumawa siya ng paraan para magpapansin sa pinakasikat na varsity player sa university namin. Pero hindi siya nagtagumpay. Inamin din yon sa akin ni JC na sinubukan siyang akitin ni Jem pero nag-refuse siya. Katwiran niya ay magiging loyal lamang siya sa akin na kung meron man dapat ibigin siya. Ako raw yon at wala nang iba pa. Nakaramdam naman ako ng kilig pagkatapos noon. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang manligaw sa akin. Nakarating yon sa lahat ng mga estudyanteng babae sa university namin at lahat sila ay halos nainggit sa akin. Ako ang pinag-uusapan nila. Nung una ay masaya pa ako kasi nakikilala na ako noon sa buong university. Pero kasabay ng fame ay mayroong mga tao talaga. Nagagawan ka ng intriga tulad na lamang ni Jem na madalas akong siraan noon sa lahat. Buti na lamang at hindi siya nagtatagumpay. Samantala papadudot ilang beses kong sinuri ang feelings ko para kay JC. Kung mahal ko ba siya
o paghanga lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi rin kasi ako makapag-concentrate noon dahil marami akong priority sa buhay. Una ang pag-aaral ko at pangalawa ang pamilya ko. Sa dami ng priorities na inuuna ko ay nakakalimutan ko si JC na siya namang ikinasama ng loob niya. Kaya simula noon ay parang naglaylo na siya sa panliligaw sa akin, Papa Dudut. Pero nagkamali ako ng ginawang desisyon, Papa Dudut. Somewhat ay hindi ako naging masaya dahil palaging si JC ang laman ng isipan ko. Nawala ang konsentrasyon ko sa pag-aaral. Doon na rin unti-unting nagliwanag ang lahat. Mahal ko na talaga si JC kaso, Papa Dudut, isang araw ay naganap ang isang pangyayaring tatapos ng lahat. Isang araw ay inaya ko siyang kumain sa isang sikat na restaurant. Pero napansin kong tahimik lamang siya kaya tinanong ko siya kung ano ang problema at tahimik lamang siya. Nung una hindi siya sumasagot pero mamayang kaunti ay ginalaw na niya ang kanyang bibig na parang gusto niyang magsalita pero nagdadalawang isip siyang sabihin yon sa akin. May gusto kang sabihin sa akin, JC? Tama? Sabi ko sa kanya. Oo, kaso hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Nag-aalinlangang sabi pa ni JC sa akin. Wait, tungkol saan? Tungkol ba sa panliligaw mo sa akin? JC, may sagot na ako sa'yo. Oo, sinasagot na kita. I just realized na mahal kita. Sagot ko sa kanya. Assuming na ang panliligaw niya sa akin ang gusto niyang itopic. I'm sorry, Lulu. Malungkot na sabi pa ni JC. Siyempre, Papa Dudut, nagtaka ako. Sorry? Pero bakit? Usisa ko noon. Sorry kasi wala na akong pakialam kung sagutin mo man ako ng oo sa panliligaw ko sa'yo. In the first place wala na akong nararamdaman sa'yo. Pag-amin niya sa akin. What? Tangi kong nasabi. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na wala ka na dapat ipag-alala pa. Ayoko kasing mag-isip ka pa at pilitin ang sarili mo sa akin. Makakagulo lang ako sa buhay mo. Aniya. Pero JC, mahal na mahal kita. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal pero ngayon ko lang talaga na-realize na mahal pala kita. Alam mo ba, pinagsisisihan ko na. Please JC, mahalin mo ulit ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Buti na lamang at walang gaanong kumain sa restaurant na yon ng mga sandaling yon. Kaya hindi ako nahihiyang ipakita kay JC ang totoong feelings ko. Sorry talaga, pero may iba na akong mahal. Iyon ang mga katagang sinabi ni JC na sumampal sa aking mukha. Ha? Sino JC? Tanong ko like I'm demanding him an answer. Si Jem. Siya na ang girlfriend ko. Diretsang sagot ni JC sa akin. Nanginig naman ang buong katawan ko sa aking mga narinig. What? Si Jem? Ang numero 1 kong karibal? Pero JC, bakit siya pa? At saka akala ko ba magkaibigan lang kayo? Sabi ko sa kanya. Naiyak na ako noong mga sandaling yon. Yun din ang akala ko. Pero nagkamali ako. Na-develop ako sa kanya and to my surprise ay nagising na lamang ako isang araw na mahal ko na pala siya. Pagtatapat niya sa akin. Papadudot masakit sa akin ang lahat, parang sinampal din ang ego ko. Dahil yung mortal kong kaaway ang naging karibal ko. Hindi ko matanggap ang lahat kaya sinubukan kong maghabol kay JC. Pero nagmukha lamang akong kawawa. Kaya ang ginawa ko noon, Papa Dudut, ay naghanap ako ng panakipbutas at pilit kong kinalimutan si JC. Samantala hindi ko maiwasang manggigil sa galit sa tuwing nakakasalubong kami ni Jem. At pinasisiklaban niya ako na kesyo sa kanya daw napunta si JC at hindi sa akin. Na parang pinamumukha niya sa akin na loser ako pagdating sa pag-ibig. Kaya Papa Dudut, nung panahong yon ay naghanap ako ng magiging rebound ko. Tiyempo naman ang ligaw noon sa akin si Marco, isang kontesero o yung madalas sumasali sa mga pageants, title holder din si Marco. Katunayan ay lumaban na siya sa international male pageant at nanalo.
Matangkad din si Marco, makisig at katunayan ay litaw na litaw ang kanyang 8-pack abs. Kaya siya ang sinagot ko kasi alam kong si Marco ang pwedeng itapat sa popularity ni JC sa aming university. Pero Papa Dudut, kahit mabait si Marco at ramdam na ramdam kong mahal niya ako, ay hindi ko talaga makuhang mahalin ang boyfriend ko dahil iba ang nasa puso ko. Pero syempre pinapalabas ko na satisfied ako sa boyfriend ko para hindi ako maging mukhang kawawa kina JC at Jem. Sinubukan kong mahalin si Marco pero sa tuwing naaalala ko si JC ay hindi ko yon magawa. Samantala pinagpatuloy ko ang palabas. Kunwari masaya ako kay Marco at nagpatuloy ang pasiklaban namin ni Jem. At yun nga Papa Dudut, sa bawat araw na lumilipas, umaasa ako na isang araw mapapasa akin din si JC at mailalampaso si Jem. Umasa ako noon na sa akin din ang huling halakhak. Papa Dudut, dahil sa desperasyon na mapasa akin muli si JC ay kung ano-ano na lamang ang naisip ko noon para maghiwalay sila ng girlfriend niya at ang mortal kong kaaway na si Jem. So ano Lulu? Sigurado ka bang makikita natin dito si JC? Tanong ni Lloydie sa akin, ang gay best friend ko na isang photography student sa aming university. Of course, I'm 100% sure. Palaging pumupunta yun dito, alam mo na. Confident kong wika sa kanya habang iniisip na agad ang tagumpay ng aking mga plano. Pero ang hindi ko lang magets, bakit mo pa siya hinahabol? Bakit, mahal mo pa rin ba siya? Tanong ni Lloydie sa akin. No, hindi ko na siya mahal. May boyfriend na ako at siyang mahal ko. Pagtatanggi ko naman. Pero deep inside, syempre iba ang pakay ko. Hindi naman bumenta sa baklang kaibigan ko ang sinabi ko. Oh really? Bakit parang affected ka sa tuwing nababanggit yung pangalan ni JC? Panunubok pa niya sa akin. I'm not affected, git ko. Hindi nga ba? May halong panunuksong balik sa akin ni Lloydie. Look Lloydie, ginagawa ko ito hindi dahil sa mahal ko si JC, kundi gusto ko lang makaganti kay Jem. Gusto kong sirain lang silang dalawa. Lloydie, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisira ang buwisit na Jem na yan, ang sabi ko pa. Maya-maya'y sumeryoso ang mukha ng kaibigan ko. Tigilan mo na ang galit mo kay Jem. Nagiging toxic na ang buhay mo nang dahil sa kanya. Payo niya sa akin. Ever since pa lang galit na ako sa babaeng yun. Matagal na siyang kontrabida sa buhay ko. Masyado siyang inggitera. Masyado siyang insecure sa kagandahan ko. Siyang nagsimula ng gulo Lloydie. At maski siya, alam ko na hindi rin niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nasisira. Katwirang ko naman. Hindi nagtagal ay nakita na namin si JC na pumasok noon sa loob ng bar. At isinagawa nga namin ang plano. Lumapit ako kay JC at kinukumusta siya at nagkwentuhan at nag-inuman. Pero sinadya kong maging clingy at malambing habang itong photographer na si Lloydie ay kinukuhanan ng letrato ang mga sweet moments namin ni JC. Hindi nga nagtagal ay inakit ko na si JC at unti-unting hinalikan siya sa labi niya. Agad naman bumigay si JC sa akin at inalakan din niya ako. Habang si Lloydie naman ay patuloy sa pagkuha ng letrato sa eksaktong intimate moment namin ni JC. Papa Dudut, napagtagumpayan namin ang kaibigan kong si Lloydie ang plano naming pagkuha ng letrato naming dalawa ni JC habang naghahalikan. Ito kasi ang ipapadala namin kay Jem upang mag-away ng todo ang dalawa. On the other hand, I admit na nangulila ako ng husto kay JC. Kaya hindi ko maitago noon ang pagkasabik sa kanyang mahalikan ang kanyang labi. At nang maghalikan kami ay lalo akong nasabik. Mas tumindi tuloy ang eagerness kong maagaw si JC mula kay Jem. Samantala isang araw ay bigla na lamang akong nilusob ni Jem para kumprontahin. O Jem, what a surprise! Kumusta na? Sarkastikong bati ko sa kanya. Sumabay din sa pagiging sarcastic itong si Jem. Mabuti naman Lulu. By the way, kumusta naman ang paglalandi mo sa boyfriend ko? Tanong niya sa akin. Paglalandi? Anong sinasabi mo? Painosenteng balik ko sa kanya.
Kunwari hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag ka nang magpaka-inosente, Pekpa. Alam mo ang tinutukoy ko, heto. Wika ni Jem sabay abot sa akin ang mga litratong pinadala namin ni Lloydie sa kanya. Yan bang mga pictures namin ni JC na naghahalikan? Oh well, friendly kiss lang naman yan. Friendly French kiss. Pangasar ko pa kay Jem. Pero hindi basta-basta napikon si Jem sa sinabi ko. Kung titingnan mo yung mga pictures, hindi ako magsiselos. Bakit? Halata kasi na ikaw lang ang naghahabol kay JC. You look so desperate. Bakit? Hindi na ba umuubra ang plan B mo para mapabagsak ako? Girl, I'll tell you. Sinasayang mo lang ang oras mo. Kahit na anong klaseng paghahabol mo, ako ang mahal ni JC. Balik niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa panghasar. Talaga? Kung ganun pala bakit niya ako hinalikan? Alam mo ba nung hinahalikan ako ni JC, nararamdaman ko pa rin na nangungulila siya sa akin. Kung babasihin mo sa pictures na yan kung gaano siya nauuhaw sa akin. Ang sabi ko pa sa kanya. Desperada ka lang. Ikaw lang ang humalik sa kanya. Pagtataas ng boses ni Jem. Halatang malapit na siyang sumabog. Hindi ka ba marunong tumingin? Look, nag-respond siya sa halik ko. Pangasar ko pa. Pero naputol yon nang sampalin ako ni Jem. At dahil nga sa maraming tao sa paligid ay nagawa ko pa ring magtimpi. Sorry hindi ako pumapatol sa mga talunan tulad mo. Hirit ko pa sa kanya. Ikaw ang talunan. Nagtagumpay ka ba sa pagpapabagsak sa amin ni JC? Hindi. Look, masaya pa rin kami, nagmamahalan pa rin kami despite of what you did. Nakakawa ka, Lulu, kasi namamalimos ka ng pag-ibig sa lalaking hindi ka naman mahal. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay natauhan ako sa mga sinabing yon ni Jem. I admit I was a loser. Front lang ang pagiging kontramid ako, pero sa kabila ng lahat, eto ako naghahabol sa pag-ibig ni JC. Ako na mismo ang umalis sa scene na yon. Admitting to myself, Papa Dudut, na natalo ako ni Jem sa pagkakataong yon. Samantala, hindi nagtagal ay nalaman din ni Marco ang katotohanan dahil sa mga kumalat na pictures. Hindi nagtagal ay nakipag-break din siya sa akin. Oo, hindi naman ako nasaktan sa hiwalayan namin dahil hindi ko naman siya mahal. Pero hindi ko rin maiwasan na makonsensya, lalo na't alam kong nasaktan ko ng grabe si Marco. Papa Dudut, pagkatapos ng hiwalayan namin ni Marco ay sinamantala ko naman ang pagkakataon para akitin ulit si JC. Lalo na't nabalitaan ko noon na naghiwalay na sila ni Jem. Inakit ko si JC at hindi nagtagal ay naging boyfriend ko siya. But it was a short-lived relationship, Papa Dudut, dahil napagtanto ko rin. Kinalauna na niloloko lang pala ako ni JC. Na ginamit lamang niya ako para maging rebound at mahal pa rin ni JC si Jem. Nagkabalikan ulit kami ni Jem pag-amin ni JC sa akin isang araw. Lulu, siya talagang mahal ko. Kaya gusto ko sanang sabihin sa inyo na tigilan na natin ang kalokohang ito. Sabi pa niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Ano? JC naman. Hindi kalokohan tong ginagawa natin. Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Wika ko na may halong pagtutol. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin pero ako, hindi kita mahal, Lulu. Hindi kita kayang mahalin. Yon ang katotohanang sumampal sa buo kong pagkatao. JC naman, naiiyak kong sabi. Nagmamakaawa ako sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang kanyang isip pero mukhang desidido na noon si JC na hiwalayan ako. Patawarin mo ako, Lulu. Pero pinag-isipo ko mabuti ang naramdaman ko sa inyong dalawa ni Jem. Mas mahal ko pa rin pala ang girlfriend ko kesa sayo. Hindi ko gustong saktan ka pero wala akong choice kundi ang sundin kung ano man ang sinasabi ng puso at utak ko. Pagtatapat niya sa akin. Pero nangako ka sa akin, JC. Sabi mo, kaya mo iniwanan si Jem para sa akin.
Nangako ka na mamahalin mo ko. Paano na yun? Paalala ko naman. I'm sorry pero hindi ko na matutupad yon. Diretsang sabi niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng galit at pagkaawa sa aking sarili. How dare you? Ang sama mo. Wika ko kay JC. Pero iginiit pa rin niya sa akin ang nauna niyang desisyon. Gusto ko nang kumawala sa relasyong ito. Ayaw ko na, aalis na ako pagtatapos niya. Ayon, sa huli ay talo pa rin ako. Nagkabalikan sina JC at Jem at hindi nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Masaya at maligaya na sila ngayon habang ako ay durog na durog ang puso. Sa ngayon ay malungkot pa rin ako. Oo, maraming taon na ang lumipas pero eto ako ngayon. Dalaga pa rin at ewan ko ba papadudod pero hindi pa rin ako nakaka-move on kay JC. Hindi ko pa rin siya maialis sa puso ko. Mahal ko pa rin ang lalaking yon hanggang ngayon. Papadudod, ano bang gagawin ko? Paano ko makukuha ulit si JC sa akin? Mahal na mahal ko siya. At tungkol naman kay Jem, ano ba ang pwede kong gawin para mawala na siya sa landas ko? Paano ko ba mapapatahimik itong puso ko na tigilan na ang paghihigante sa kanya? Papadudod, alam ko nakakaiba itong idudulog ko sa inyo. Pero sana'y matulungan po ako ng mga listeners ninyo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat and God bless sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Lulu. Maraming salamat kay Lulu sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. At ang masasabi ko lang, kailanman ay hindi naging maganda ang paghihigante. Una, pinahihirapan mo ang iyong sarili sa mga bagay na ginagawa mo. Ang paghihigante ay lalong magbibigay sa iyo ng pasakit. Hindi mo kailangang magdusa sa kaligayahan ng iba. Ang kailangan mo lang ay tanggapin sa iyong isipan at sa iyong puso na kasal na sila at wala ng pag-asa na magkatuluyan pa kayo. Bata ka pa at marami pang opportunity ang maaaring mapunta sa iyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.